Amen. Sige, palakpakan ng si Lord. Hallelujah. And then we can be seated in the presence of God. Okay? Okay, alam naman po natin that the church was chosen before the world began. Pinili na po ang church bago pa lamang likhain ang mundong ito. Tama po? And then the platform to display God's wisdom. Pwede pong pakipatay itong ilaw. Okay? Praise God. Okay, parang napapapikit ako sa sobrang... Okay, ayan. Baka mamaya masilaw din sila doon, mag-reflect. Okay? Okay? Praise God. Okay? Amen. Okay, so we always have a reason. Mayroon po tayong palaging dahilan. Bakit po tayo nagpupunta sa church? Unang-una, bakit po tayo nagpupunta sa church? Nagpunta po tayo sa church. Bakit? Kasi it's in us eh. Nakabaon na po sa atin that, kinakailangan ko pumunta ng church, kinakailangan ko mag-worship, kinakailangan ko magpasalamat sa Panginoon, kinakailangan ko ma-empower, kinakailangan ko ma-encourage, kinakailangan ko ma-inspire, kinakailangan ko humugot ng kalakasan. Amen? So that's the reason why we are going to church. And then at the same time, makarinig po tayo ng instructions sa ating po Panginoon. Maitama yung mga bagay na mali at yung mga mali ay hindi na po natin maulit. Okay? Praise God. Kaya together, we are better. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, we are better together. Okay? Amen? We're better walking in this journey together. We are better serving God together. And we're better when we look after one another. Pagka nagbabantayan tayo, hindi po ba? Huwag yung bantayan ng mali ng kapwa, okay? Kundi yung kung mali at itama po natin, itama mo naman ng maayos. Huwag naman yung masyado ka ng nakakasakit, okay? So gentle. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, mahinahon lang. Okay? And then we're better sharing the good news together. Yan po ang trabaho po na iniwan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. We're better together, okay? Alam niyo po ba that the greatest tragedy in life is not death? The greatest tragedy in life is living without a purpose. Yung mamuhay ka ng walang layunin. Ang pinakamatinding trahedya sa buhay ay hindi kamatayan, kundi ang buhay na walang kahulugan. Okay? And then we live this world better than we first came in. Dapat bago tayo umalis sa mundong ito ay mas maayos na po siya kaysa nung dinatnan po natin. Ganon din po sa ating pong mga flat. Okay? Mga bagong pintura. Di ba? Bagong gamit. Kinakailangan maayos din siya bago natin iwanan. Okay? Kaya nga natutuwa ako pagka kumakain sa Jollibee yung mga anak ng Diyos, di ba? Nililigpit yung kanilang mga pinagkanan. Amen? Kahit di naman sila makaka-discount. Amen? Dahil alam natin na yun po ang tama. Then, some people live, kaya po it's very important for us to leave a legacy. Meron po tayong iiwanan. Hindi lamang po sa ating po pamilya, kundi sa mundong ito. And then, Jesus kaya leave a legacy at nagpapatuloy pa rin po yun. At ganoon din po ang inuutos ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. And then, alam niyo po, ang mga tao, minsan, they leave a legacy. Meron po silang iniiwan through accomplishments. Yung kanilang mga na-accomplish sa buhay. Then, meron man po yung kanilang mga achievement. Yung iba po nagsusulat ng libro. Yung iba ay nagpapagawa ng building. At pinalalagay yung kanilang pangalan doon sa building na kanilang pinagawa. Pero ang pinakamatinding legacy na iiwan po natin dito ay yung mga buhay na nadala po natin sa ating po Panginoon. That one day, pagka nakita kayo sa langit, ako salamat, wala ako dito kung hindi mo binahagi sa akin ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. And then, tayo po inutusan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, wherever you go in the world, tell everyone the good news. Ibalita po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. So if you really want to leave a legacy, if you really want to make an eternal impact, the greatest thing you could do is bring somebody else into the God's family. Okay? Palawakin pa po natin, paramihin pa po natin ang pamilya ng Diyos. Bakit po kaya? Kasi kung di natin pararamihan ang pamilya ng Diyos, darami ang pamilya ng nitaning, ng kaaway. Tama po? At malungkot, at nakakatakot, at ano bang sabi dito, hindi po maayos na mas dumami po ang masasama sa mundo. Kinakailangan po ay mas dumami ang mabubuti. Amen? Sabi mo nga sa akin, buti na lang bumabait ka na ngayon. Okay? Okay? Amen? Okay, praise God. So, sabi dito, and then you will be my witnesses.
Okay, tayo yung mga testigo. Hindi po tayo yung attorney. Tayo lamang po ay testigo. Okay? Hindi po tayo kinakailangan magtanggol sa ating pong sarili. Tayo lamang po ay testigo. Okay? Kaya ikwento mo lang kung ano ang inyong nakita. Ikwento mo lang kung ano ang inyong naranasan. Ikwento mo lang kung ano ang inyong mga natutunan. Yun po ang ibig sabihin ng witnesses, testigo. And then, I've given all authority. I've been given all authority. Ang kapangyarihan nasa Panginoong Kristo. So go make disciples. Okay? Ibig sabihin, kumuha po tayo ng mga tagasunod. Okay? Tagasunod ni Kristo. At ganun din po tayo. Habang sumusunod po tayo kay Kristo, dapat nagbabago rin po tayo. Amen? Halo sa ating pong pag-worship, malaki pong bagay. Yung minsan nagtataas ka ng kamay dahil merong ibang mga tao nakatingin sa iyo. Kung paano ka mag-worship. Amen? Maraming mga tao nakatingin sa iyo, "Uy, yan ba yung nag-church?" Di ba? Bakit kilay lang ang nabago? Okay? Amen? So tinitignan po nila ang ating pong pag-uugali, maging ang ating pong pagsasalita, ang ating pong paggawa sa gawain ng Panginoon. And then follow me and I'll show you how to fish for people. Okay? So lahat po tayo dito ay mangingisda. Hindi mangingisda ng dalag, ng tilapia, mangingisda po tayo ng tao. So if we are not fishing and then we are not following. Kung di po tayo nangingisda, kulang pa po ang ating pong pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. And then in 2 Corinthians, so we are Christ's ambassador. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. So ano po ba ibig sabihin ng ambassador? Yung ambassador, yung po yung mga sumusundo sa, yung tawag po natin doon, ambassadress. Hindi po ba? Yung minsan yung mga naka-green po sila, sumusundo doon sa mga tourist bus, dadala ng mga tao sa kanila pong hotel. Pero ang ambassador po is representatives of higher power. Pagka sinabing ambassador yan ng England, di ba? Ibig sabihin, representative ka ng England. Ambassador yan, embahada yan ng Pilipinas. You're an ambassador of the Philippines. Hindi po sila yung may power, pero binigyan po sila ng power. Okay? Para ibahagi kung ano yung mga bagay na dapat po nilang ibahagi doon sa lugar na kanila pong kinasasadlakan. At ngayon po mga kapatid, you are also an ambassador. Okay? So yung sakta mo, you're ambassador ka pala. Okay? So, we are Christ's ambassador. Hindi po ng bansa ng Pilipinas, hindi po bansa ng UK, hindi po bansa ng Macau, kundi tayo ay ambassador ng kaharian ng Diyos. Amen? Tayo po yung kanya pong tagapagsalita. Tayo po yung magbabahagi ng mga nais ng Diyos na ibahagi po natin. We are the mouth, tayo po yung bibig po niya, tayo po yung kamay po niya, tayo po yung paa ng ating pong Diyos dito sa mundo. We are the physical. Okay? And then He is the spiritual. Kaya po sabay-sabay po natin basahin, my job in God's family is to invite others to join us. Amen? Hayaan po natin, ito po yung ating po maging deklarasyon and also as our prayer. Hindi lamang po yung nag-church ka, naupo ka, tumayo ka, bye-bye. Okay? So napakahalaga that we should continually invite others to join us. Okay? So ano po ba yung mga skills natin? I'm not skilled. Wala akong skill. Hindi ako magaling magsalita. I'm afraid. Ako'y takot. Okay? Ano pa yung sasabi na? Hindi ako qualified. Okay? Ito po yung mga bagay na dapat po nating tandaan. Okay? Tandaan po natin that everybody has the same longings as I have, as that I do. Okay? Lahat po tayo ay meron po mga pangangailangan. Kahit po yung mga unbelievers, meron po silang mga pangangailangan. Palagi po natin tandaan that before we are also unbelievers. Tama? At nabuksan ang ating pong isipan, hindi dahil magaling ka, kundi dahil mabait si Lord. Amen? We have a longing to be loved. Meron po tayong longing na tayo po yung makaranas ng pag-ibig, ng pagkalinga. We have a longing to be happy. Nais din po natin na magkaroon po tayo ng kasiyahan. We have a longing for belonging. Okay? Kaya nga po yung iba, kung kani-kaninong grupo na lang ang sinasamahan because they have a longing for belonging. Okay? Meron mga TikTokers, meron mga Ching Towers, okay? Meron mga gamblers, di mo ba? But there's a longing for belonging. Okay? Kaya we need to feel we are connected to a community. Tama po, napakahalaga po that we should be connected with the group. Kaya po hindi kayo nagkamali. Okay? Bakit? Belong ka dito sa church na ito.
Okay? You belong to this church. You belong to this church family. Longing to find something that is missing. Meron po marami po mga tao, they're longing to find something. Bakit ganun? Ang maganda naman ang trabaho ko. Maganda naman ang sweldo ko. Maganda naman ako. Pero ba't parang may kulang? Hindi po ba? Because ang kulang ay ang ating pong nasa puso. Because meron pong kulang sa ating pong puso na ang tanging Panginoong Hesus lamang ang siyang makakapuno. Amen? Kaya po yung pong mga kasama ninyo sa work, kasama ninyo sa bahay, kasama ninyo sa trabaho, meron po palagi pong kulang sa kanila. Ang kulang po sa kanila ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Alam niyo po, tayo po, meron pong isang pastor, tayo po mga Kristiyano ay para din daw po tayong mga pulubi na nakita po natin kung saan tayo kukuha ng tinapay at ngayon ay tinuro natin, ay doon, maraming tinapay doon. Okay? So, ituro din po natin sa kapwa natin pulubi kung saan po tayo kukuha ng tinapay na makakainan at ang tinapay na yan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kung natagpuan mo si Kristo sa lugar na ito, na siyang tinapay ng buhay, and then magtawag tayo ng marami pang mga pulubi na gutom at nangangailangan ng tinapay ng buhay. Amen. Hallelujah. Kaya, ligligin mo, sabihin mo, next week magdadala ako ng isa. Okay, amen. Okay? Bakit po kaya hindi po makita? Bakit po kaya meron po tayong palaging hinahanap sa buhay? Because He has planted eternity in the human heart. Itinanim po niya yung walang hanggan. Alam niyo po ba, palagi po ako nagtatanong, sa akin sa kaya nagsimula, saan po magtatapos yung katapusan? Okay? Parang it sounds like a stupid question, pero yun po yung katotohanan. Yun po yung katanungan ko noon. Kaya po natagpuan ako ng Panginoon. Amen? Dahil hindi din po nawawala si Lord, tayo yung nawawala. And then, we all have dreams. Sino po dito yung may mga pangarap sa buhay? Parang kukunti lang, isa, dalawa, tatlo. Sino po yung may mga pangarap sa buhay? Okay, we all have dreams. Meron po tayong pangarap. Dahil kung wala ka pangarap, hindi ka napunta ng Macau. Di ba? May pangarap ka sa buhay. Pangarap mo na umasenso, pangarap mo na mas masaya, pangarap mo na mas maging komportable. But tandaan po natin palagi that there is more to life than we're experiencing. Na mas meron pang higit na karanasan na pwede po nating maranasan kaysa sa mga bagay na naranasan lamang po natin. Hindi lamang po tayo magtatrabaho, matutulog, okay, kakain, maglalaro ng Facebook, okay, and then repeat. The next day, repeat uli. Ganun uli. Okay? So, hindi po tayo magkakaroon ng fulfillment. Hindi po mapupuno ang ating pong buhay kung yun lamang po palagi ang ating pong ginagawa. Because, ulitin ko lang po, no? There's a God-shaped vacuum that only God can fill. Meron pong lugar sa puso natin na walang ibang makakapuno kundi ang ating pong Diyos, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? So, hindi po natin yung kayang punuan. You cannot fill it with sex. You cannot fill it with salary or status or money or passions or possessions or positions. Hindi po natin yung pwedeng punuin ng mga bagay na akala natin makapagbibigay sa atin ng kaligayahan. Okay? Hindi po. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always come to God para po tayo ay mapuno. Para po tayo mapuno po ng mga bagay na hinahanap ng ating pong Espiritu. And then, tandaan po natin palagi, para po magkaroon po tayo ng tiwala na tayo ay makapag-akay ng kaluluwa sa ating Panginoon. Everybody has the same questions as I do. Question as I do. Kulang ako ng as. Okay? Questions I do. Okay? Pwede na rin. Okay? So, meron pong katanungan ng lahat ng mga tao. Okay? Sa kanila pong buhay. Na maaring ay meron ka ng sagot. Okay? Di ba? Marami man nagtatanong, paano kayo pupunta sa langit? Di ba? Yung iba naman, tinanggap na, hindi, impyerno punta ko eh. Di ba kasi, hindi nila alam eh. Kung meron talaga langit o may impyerno, kaya okay na, nag-conclude na lang sila sa kanilang sarili. So meron kang sagot. Alam mo na ang kasagutan papunta sa langit ay walang ibang kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Nagsabing siya lamang ang daan ng buhay at ang katotohanan at walang makaparorong sa mga kundi sa pamamagitan niya lamang. Amen? Alam mo na yung guilt feelings ng iyong mga kapatiran na yung kanila pong mga nararamdaman, yung kanila pong kabigatan ay meron kang kasagutan. Di ba? Na kaya mong ibigay yan sa Panginoon at ang buhay mo ay kanyang pagagaanin. Tama po?
Kaya po napakahalaga that we should not be afraid of sharing the good news to other people. So none of us can ever fully understand all God has done, but He puts questions in our minds about the past and the future. Okay? Ano po yung mga katanong na yun? Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ang layunin ko sa mundong ito? Bakit ba ako pinanganak? Bakit ba ako dumaranas ng mga pagsubok na ganito? Kailan kaya matatapos itong pandemic na ito? Kailan kaya mangyayari nung umasenso ang buhay ko? Napakarami pong mga katanungan sa ating pong buhay na walang pong makakasagot, kundi ang Diyos at ang Kanyang salita lamang. Amen? Kaya, alam ko na yung iba sa inyo, marami na kayong kasagutan na po pwede ninyong isagot doon sa mga nagtatanong po sa inyo. Kaya po, wag po tayong matakot. Okay? Siguradong babakapan tayo ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Dahil sinabi niya sa kanyang salita na kapag mayroong mga bagay na hindi ninyo kayang sagutin, ay tutulungan ko kayo para mansagot niyo yung inyong mga katanungan. Okay? Praise the Lord. Lumagpas ulit ako? Okay, praise God. So, napakahalaga na po mga kapatid, that we should not be afraid. And then tandaan mo natin palagi, to develop our confidence, most people don't really know what they believe. Di po ba? Napakarami naman po talagang tao, hindi na po naman po nila alam kung ano yung kanilang paniniwalaan. Okay? Yung iba, there are some who are Buddhists, some are Catholics. Alam niyo po ba na naintindihan ko lamang kung ano yung words na Catholics after 20 years na ako Christian? Ano po ba yung word na Catholic? Okay? Catholic is a body of believer. Okay? Pagka capital letter C, meron din po pala yung capital letter C ng Catholic at saka small letter ng Catholic. Yung capital C letter ng Catholic, ibig sabihin nun, you belong to the Roman Catholic. Yung letter C, you are a part of the believers of Christ. Okay? So doon tayo sa small. Okay? Ayan po. So kung may magtatanong mo sa inyo, ibig sabihin hindi ka na Catholic, Catholic pa rin ako. Okay? Kaya lang hindi na namin pinuno ang Papa sa Roma. Kundi ang aming pinuno ngayon ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Nandiyan po ba kayo? Okay. So, alam niyo po, there's a pastor, meron po isang pastor, sumakay po siya ng taxi, since ang pastor to, masyado po siyang mainit. So, nagsishare po siya, yung driver ay Muslim. Okay. So, tinanong niya, bakit ka, ano yung paniniwala mo sa Muslim? Pero nagulat po siya dahil wala pong kaalam-alam sa kanyang pinaniniwalaan yung Muslim. Sabi ng pastor, mas marami pa akong alam ng mga dito sa Muslim na ito. Okay? So sabi niya, minsan po naniniwala po tayo na anyway, pagka namatay tayo, isa lang naman pupuntahan natin. Sino po naniniwala, isa lang puntahan po natin? Tayo po, isa lang. Pero yung iba, ewan ko. Amen? Okay? Because we have a great destination. Okay? Tama po? At hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Alam na po natin yun, ano po? Bakit? Sinabi po sa John 1:12, di po ba? Only those who believe that Jesus came from the flesh are children of God. Yun lamang pong naniwala na si Jesus ay nagkatawang tao, namatay sa atin, sila lamang po yung mga anak ng Diyos. Okay? Kaya yung mga unbeliever na kasama ninyo, wag niyo sabihin, hindi ka naman anak ng Diyos eh. Okay? Wag pong ganon, okay? Wag. Ibig sabihin, kinakailangan, dalhin po natin sila para rin po sila ay makasama sa pamilya ng Diyos. Okay? And then, believe and often contradict themselves. Minsan, nako-contradict, nagiging kakaiba rin naman po yung kanilang pong pinaniniwalaan. Tama po? Yung iba naman nagsasabi, Christian naman ako Tama po? Pero nakakalungkot, they say that they know God, but their works deny Him. Naniniwala sila na sila ay Kristiyano, pero yung kanilang ginagawa ay kinakaila siya. Okay? Amen? Hallelujah. Praise God. And then, kaya po, meron nga pong naniniwala na, anyway, yung religion, para lang naman bundok yan eh. Para ka lang umakyat sa bundok. Di ba? Kung Buddhist ka, Catholic ka, then Protestant ka, and then Muslim ka. Okay? Pag akyatin nyo ng bundok, isa lang ang direksyon na pupuntahan ninyo, makakarating din kayo sa tuktok. Okay? Pero hindi po yun. Amen? Alam po natin na hindi po reliyon ang dahilan kung kaya po naparito ang Panginoon, kundi ang relasyon po niya sa bawat sa po sa atin. Amen? Amen po?
Amen. Praise God. Kaya ang ating pong relationship, dapat po araw-araw, hindi lamang po lingguhan. Okay? Na pagkalinggo ka lamang, very, very good. Diba? Huwag mo akong kausapin. Linggo ngayon. Mabait ako dapat ngayon. Okay? Amen? So, dapat araw-araw. Tama? Okay? Hindi lang lingguhan ang iyong kabaitan. Okay? And then, God is not a God of confusion, but a God of peace. Hindi po siya yung Diyos ng kaguluhan, kundi siya po ay Diyos ng kapayapaan. Sa John 8:32, sabi dito na ay seek the truth and the truth shall set you free. Hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa iyo. Magpapalaya saan? Sa iyong kaguluhan. Magpapalaya sa iyong confusion, magpapalaya sa mga nagkokontra-kontra sa iyong mga kaisipan. Di ba? Magpapalaya sa iyo sa mga bagay na na minsan ay ginawa kang alipin, di ba? Alipin ng bisyo, alipin ng hindi pagpapatawad, alipin ng masamang pag-uugali, alipin ng pagmumura. Okay? And then, ito po, tandaan po natin, meron pong isang sikreto po dyan. Here's a little secret to understand about your human behavior. Para maunawaan po natin kung ano po, bakit po kaya yung behavior, yung pag-uugali ng isang tao, bakit po kaya? Ano po kaya ang dahilan? Unang-una sa lahat, ang kadalasan po na desisyon po ng mga tao ay nanggagaling sa kanila pong emotion. Okay? Kaya sabi nga, huwag kang maggagawa ng isang malaking desisyon kung mataas ang iyong emosyon. Pag ikaw ay malungkot na malungkot, huwag kang tatalon ng building. Okay? Amen? Huwag kang inom ng kung ano-ano. Okay? Very low ang iyong emotion eh. At ganoon din naman, pagka masayang-masaya ka, ay naku, sasaya ko ngayon. Dami kong pera. Magkakasino ako, magna-nightclub ako. Yayayain ko lahat ng aking barkada. Hoy! Matulog ka muna. Okay? Bumaba muna yung emotion mo bago ka gumawa ng kung ano-anong desisyon. Okay? Amen po? And then, another reason po para po tayo tumapang, ano po? Find a need and meet it. Pagka tayo po yung nagsashare, natin po natin yung need ng ibang tao. Okay? Huwag yung puro need mo yung sinasabi. Naku, ako nga, lipit nga na sweldo ko eh. Family ko sa Pilipinas, palaging text ng text. Huwag yung palaging yung kailangan mo ang sinasabi mo. Okay? Hanapin mo yung pangangailangan ng ibang tao. And then, and meet it. Hindi naman po kinakailangan puro pera eh. Wala akong pera, hindi ako makakatulong. Alam niyo po si Peter, nung naglalakad po siya, papunta po siya sa church, may nakita po siya na pilay, na lumpo, na talagang mula pinanganak, ay lumpo na siya. Hindi siya po siya makatayo. So sabi, siyempre, malimos, ano? So kailangan ng pera. So nanghingi ng pera kay Peter. Wala po siya pera. Sabi ni Peter, silver and gold, I have none. Wala akong ginto, wala akong pilak, pero ito, nakita po niya yung need. Yung mas malalim na need ng tao. Ano po yung need? Yung pilay. Hindi po siya makalakad. Hindi po ba? Kaya sabi niya, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, stand up and walk. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya kahit wala kang pera, pwede kang mag-minister. Okay? Amen? Amen? Hindi lang naman po yung mga lumpong po pwede po nating maministeran. Marami pong mga iba, hindi po nakakalakad ng maayos sa kanila pong buhay, sa kanila pong journey ng kanila pong buhay. At meron kang maitutulong. Bakit? Kasi dala-dala mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At meron kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen? May kapangyarihan siya magpagaling, may kapangyarihan siya magpabago ng buhay ng tao. Amen? Hallelujah. Kaya kung nabago ang buhay mo, bakit hindi mababago ang buhay ng kasama mo sa trabaho? Kung nabago ang finances mo, medyo nagkaroon ka na ng ipon ngayon, bakit hindi magbabago ang finances ng mga kasama mo sa bahay? Amen? Kung dati, ikaw ay palamura, pero ngayon puro praise the Lord na lang lumalabas sa bibig mo. Di ba? So, ganun din ang mangyayari sa mga binabahaginan mo. Amen? Kung noon dati, palagi kang nakangiti pagka ikaw ay nag-o-offering, pero ngayon, ikaw ay ngayon ay nakangiti na. Amen? So, ganun din yung mga tao na dadalin mo sa ating Panginoon. Amen? Yung mukha mo dati sambakol, pero ngayon, di ba, ang ganda-ganda mo na. Wala kang naniniwala. Okay? Okay, praise God. So,
At ano po nangyari? Nung makalakad po yung lumpo, nung nakalakad po yung lumpo, hindi lamang po siya nakalakad at umuwi na po siya sa bahay. Ang ginawa po siya, pumasok po siya sa church. At anong ginawa niya? Siya ay naglululundag. Di ba? Walking and lifting and praising God. Naglulundag siya at nagpupupuri siya sa ating pong Panginoon. Amen? So, ganun din po ang buhay po natin. Kung alam mo na mayroong binago sa iyo ang Panginoon, kinakailangan ay palagi kang nagpupuri, palagi kang lumalakad, palagi kang sumasamba sa ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Sino po dito yung mga binago na ng Panginoon? Sumigaw ng hallelujah! Amen. Amen. Tama po. So it's very important for us na patuloy po nating hanapin ang pangangailangan ng iba. Okay? And then find a hurt and heal it. Ngayon po marami po mga tao, they're hurting inside. Nakangiti, okay, pero deep inside, yun ay sugatan. Okay? Hindi mo makita sa kanila. Pero kung makita mo yun sa kanila, and then you don't need sometimes, hindi mo naman kinakailangan na magbigay ka ng 20 steps para mabago ang kanila pong buhay. Sometimes you just need to lend a listening ear. Magbigay ka lamang ng tenga na kung saan ikaw ay makinig. Okay? Para ma-release yung mga kabigatan sa kanila. Amen? Kaya po napakahalaga that we should find a need and meet it, find a hurt and heal it. And then tandaan po natin, hindi po natin ito magagawa sa sarili lamang po nating kalakasan. Okay? Kaya napakahalaga na tandaan po natin palagi that without God, we cannot. Without us, He will not. Okay? So, God needs your cooperation. Kailangan lang po natin makipag-cooperate sa ating po Panginoon. Siya po yung bahala doon sa spiritual part, tayo po yung bahala dito sa physical part. Okay? In all areas, hindi lahat ng bagay pinapanalangin po natin, ibibigay sa'yo ng Lord. Hindi ka po pwede manalangin ng silya o ng lamesa. Bakit? Gumawa na siya ng puno. Okay? At kinakailangan mo na lamang gawin, yun ay tabasin para yun ang gawin mong lamesa at silya. God doesn't grow chair, He grow trees. Okay? Kinakailangan mo ng skills, kinakailangan mo ng creativity. So, ganun din po ang paggamit niya po sa atin. Sa bawat po sa atin. Okay? So, we all live in a broken world. Ang mundo po natin ay broken. Ibig sabihin ng broken ay wasak. Okay? At tayo, binuo na tayo ng ating Panginoon. Lahat po tayo, meron po tayong hurts. Meron din po tayong mga habits na minsan, we keep it secret. Sikreto. Okay? Kaya po napakahalaga that we should find that unmet need. Yung mga hurts. Meron po dyan, yung mga 20 years na, hurting pa rin po sila. Kaya nga po in our pag kami immerse, talaga pong ninanais po namin na ilabas na lahat ng hurts na yun. Kasi you cannot really move on in your life. Kung marami kang mga hurts sa buhay mo. Okay? Alam niyo po ba yung iba pong mga magagaliting na tao, according to study, they are hurting inside. Kaya po ganoon ang kanila pong pag-uugali. Okay, palasigaw, palaging galit. Okay? Bakit? Parang Incredible Hulk, hindi po ba? Sasabihin pa sa'yo, nagbe-berde na ako, ha? Lumayo-layo ka sa akin. Okay? Amen. Hallelujah. Kaya po napakahalaga that we should pray for discernment, that we may discern kung ano po yung need po nila at ma-meet po natin. Okay? Then some people come to Jesus for miracles. Lahat po tayo, di po ba? Napunta po tayo sa ating Panginoon. Bakit? During the time that we are down, that we are low, and minsan humingi po tayo ng milagro sa ating Panginoon. And then, yung iba naman, meron po sila mga question, meron po sila mga katanungan sa buhay, sila po yung nalulungkot, sila po yung nalulumbay, meron po sila mga guilty feelings. Yung iba naman ay merong crisis sa kanila pong relationship, merong crisis sa finances. Okay? Walang pera. Okay? Meron namang iba talaga naghahanap sila, they are looking for the purpose of living. Okay? Yung iba gusto nang magbago. Amen. Hallelujah. Kaya yung katabi mo, gusto na magbago niyan. Okay? Amen? Kaya kanina, naligo yan. Dahil alam ko naman, lahat talaga ng Kristiyano naliligo, hindi ba ba? Amen. At hindi pwedeng pigilan ng Kristiyano ng ulan. Hindi po ba? Amen. Mas masarap po matulog, lumamig na naman, 20 degrees.
Pero purihin ng Diyos, hindi ba? Hindi ka nagpatalo, hindi ka nagpahatak sa kama. Okay? And then ngayon, paano po natin i-share yung ating pong pag-asa? Paano po natin i-share? Paano po tayo mag-witness? Paano ba natin ibabahagi? Paano ba natin ikukwento ang ating istorya? Unang-una sa lahat, share your hope by living it. Share your hope. Share your faith. Share your belief by living it. Kinakailangan tayo muna. Ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. Diba? Hindi mo naman pwede sabihin, kung sa ka ng Bible, ikaw naman hindi ka nagbabasa. Uy, mag-pray ka. Ikaw nga, hindi ka nagpe-pray. Invite mo tayo ng church. Sabi, ikaw nga, hindi ka nga nag-church. Diba ba? So, dapat we have to live it. Okay? Huwag ka na magmumura, ikaw nga. Diba? Hindi na ngayon. Tama? Okay, so it's very important for us to live it. Okay? Once again, ulitin ko, without God, we cannot. And without us, God will not. So, kailangan po natin. Together with the Holy Spirit, we can do it. Kaya natin yan. Okay? Kaya ang po niya binigay ang banal sa itong Espiritu kasi we cannot really live the Christian life without the Holy Spirit. Kaya it's very, very important for us to always invite the Holy Spirit to be upon us, to lead us, to guide us, to be all over us, para po magampanan po natin, para po tayo mamuhay ng merong kaayusan, ng merong pananampalataya, ng merong katuwiran, upang marami pa po tayong maakay sa paanan ng ating Panginoon. And then in 2 Timothy 1:7-8, the Holy Spirit, in the Living Bible po ito, the Holy Spirit, God's gift to you. Okay? Sige, ligligay mo ngayon katabi mo, sabi mo, may magandang regalo pa pala sa iyo ang Diyos. Okay? So ano pong ginagawa ng regalong ito? Sabi dito, does not want you to be afraid. Okay? When you are filled with the Holy Spirit, nawawala ang takot mo. Maalala po natin, during the time po yung mga disipulo, natakot po sila nung ipako ang ating Panginoong Kristo. Nagtago sila. Lahat. Tama? And then pagkatapos nun, ano po nangyari? Nung sila po ay makasihan, sila po ay makatanggap ng banal na Santong Espiritu, sila pong lahat ay tumapang. Nawala po yung takot nila sa kamatayan, nawala po yung takot po nila sa sasabihin ng tao, nawala po yung kanila pong takot na pagtawanan. Okay? Sila pong lahat ay tumapang. Kaya po napakahalaga po na maalala po natin palagi that we should know the role of the Holy Spirit in our lives. Kaya sabi mo sa katabi mo uli, hindi na ako matatakot. Okay? And then He doesn't want you to be afraid of people. Okay? Huwag yung palagi kang takot-takot sa tao. Hindi ka naman kakainin ng tao. Okay? But He wants you to be wise and strong and to love them and enjoy being with them. Okay? Kaya nga po, di po ba napakaganda ang kanta po natin? Yung ano sabi daw, my God will make a way, so I am not afraid. Before me, behind me, always beside me, no shadow, no valley, where you won't find me, no, I am not afraid. Amen, amen. Kaya sige, ligligin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi na ako matatakot, i-share si Jesus. Okay, so how to live it? Sabi doon, be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Mag-ingat po tayo sa pamumuhay. Okay? Doon po sa mga hindi po naniniwala po nating nakakasalamuha sa araw-araw, mga customers. Hindi po ba? Mga kapitbahay, mga kasama sa work. Kailangan, we should be very careful. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior. Makikita po nila ang maganda mo ng pag-uugali. And they will give honor to God when He judges the world. Sabihin, hindi mo na kinakailangan, huy, taas ka naman ng kamay para purihin ang Panginoon. Pasalamat ka naman sa ginagawa. Sa nakikita pa lamang sa iyo ng mga hindi na nanampalataya ay magpapasalamat na sila sa Diyos na sinasamba mo. Amen. Hallelujah. Kaya share your hope by living it. So, paano po natin gagawin yun? How to do that? Walk the walk and talk the talk. Okay? Hindi yung talk ka lang ng talk, wala ka namang walk. Diba? So, walk the talk. Tama? And then, kasi po pagka nagustuhan nila yung nakikita nila sa inyo, hindi mo na sila kinakailangan yayain.
Sila na po yung magtatanong, "Hoy, saan ka ba nag-church? Gusto ko rin mag-church doon sa pinupuntahan mo." Amen? Hallelujah. Sila na po yung magyayaya sa inyo, hindi mo na sila kinakailangang yayain. Okay? Bakit? Because, alam niyo po, it's one of my favorite quote, ano po? Success is not something that you get, but something that you attract. Na-attract niyo po sila. By how? By the way you live. Kung paano ka mamuhay. Amen? Okay, praise God. So, we start simply by living hopeful lives. Mamuhay po tayo ng buhay po natin ay punong-puno ng pag-asa. Hindi yung linggo, masayang-masaya ka, Lunes, para ka ng Biyernes Santo. Okay? Yung punong-puno ka ng pag-asa, yung buhay na buhay ka. Di ba? Bakit pa lagi kang saya-saya mo? Di ba? Yung mga tao magtatanong, ba't saya-saya mo? Di ba? Pagod ka na, 12 oras ka na nagtatrabaho, nakangiti ka pa rin. Pinagalitan ka na ng boss mo, nakangiti ka pa rin. Amen? Wala ka na nga pagkain, nakangiti ka pa rin. Amen? So that is how we live hopeful lives. Okay? Yung punong-puno ka ng pag-asa. Okay? So, and then you cannot win your enemies to Christ. Alam niyo po ba yun? Hindi niyo po pwedeng madali yung inyong pong mga kaaway. So, paano? So, kaibiganin po natin. Okay? Pag-pray po natin. Na hindi kunin muna ni Lord, ha? Okay, pag-pray natin, ha? Sila rin po ay makakilala kay Lord. And then next ano po, is practice hospitality. Okay? The church should be the most hospitable place on planet Earth. Here we practice hospitality. Kaya palagi po tayo, pinapractice po natin yung ating pong ngiti. Pinapractice po natin yung ating pong handshake. Hindi yung para kang bilasang ista. Okay? Pinapractice din po natin yung ating pong greetings. Uy, Brad, kamusta ka na? Sis, kamusta ka na? We continually practice yung ating pong encouraging word. Okay? Okay po? Tama po? And then, it starts by being nice to people. Pakita po tayo na meron na talagang nagbago sa inyo. Okay? Let's build bridges of friendship. Sabihin, maging daan tayo para po, alam niyo po, one of the most powerful way of evangelism is friendship evangelism. All of you here is a result of friendship evangelism. Wala po tayong sinanda ng tracts. Hindi po tayo nagpapamigay ng tracts. Di ba? Dahil yung nagyaya sa'yo, di ba? Mabait sa'yo. Sino po dito yung mga nayaya po? Yung mga nakidnap. Okay, pero kidnap with a good motive. Tama po? Okay, kaya po napakahalaga that we should practice hospitality. Kaya nga palagi sinasabi, ang church is like a hospital. Puntahan ng mga may sakit dahil kung may sakit ka, siguradong dito gagaling ka. Okay? You are wounded emotionally, sa church gagaling ka. You are wounded financially, sa church gagaling ka. Amen? Hallelujah, because this church is like a hospital. Okay? And then share your hope by learning it. Kaya po napakahalaga that we should continually learn. Yan po yung palagi po natin pinagdidiinan. Okay? Important aspect of being a follower of Christ is studying. Okay? Sabi po sa isa pong verse, study to show thyself approved unto God. Okay? Kaya hindi ma-approbahan nyo ang mga pinagpe-pray mo eh. Baka naman kinakailangan lang ng study. Okay? So when you pray for your anointing, approved, sabi ni Lord. When you pray for boldness, approved, sabi ni Lord. When you pray for confidence, approve yan. Di ba? When you pray for determination, discipline, approve yan. Bakit? Kasi galing lahat yung kay Lord eh. Amen? And God will approve it. You pray for favor, approve. Sabihin mo sa katabi mo, approve na yan. When you pray for blessing, approve. Amen? When you study, okay? When you praying for a spouse, asawa, approve na yan. Okay? Galing kay Lord. Okay, yung Canada mo, approve na yan. Galing kay Lord. Amen? Your health and healing, approve yan. Okay? Wisdom, approve na yan. Galing kay Lord. Amen? Why?
And then the most important part of learning is, ano po ba yung pinakamahalaga pong pag-aaral? Sabi doon, if someone asks about your Christian hope, always be ready to explain it. Kinakailangan marunong po tayong ipaliwanag kung ano ang ating pong pinananampalatayanan. Okay? Okay, so we believe na ano ba yung pinag-utos ng Diyos? Diba? Great commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as much as you love yourself. Ano ba yung Great Commission? Di ba? Kinakailangan lumalalim na rin po tayo sa ating vocabulary, di ba? Go therefore and make disciples of every nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Ano ba yung great destination mo? Of course, ang great destination ko, hindi ako pupunta sa mainit. Di ba? Hindi ako pupunta doon sa lugar na kung saan maraming uod na hindi namamatay. Di ba? Na kung saan makati, mainit, madilim. Di ba? No, that is not my great destination. My great destination is with the presence of God. Na kung saan ay merong ligaya, na kung saan ay merong comfort, na kung saan ay wala ng problema, wala ng bills na babayaran. Okay? Doon, hindi na ako ma-high blood, hindi na sasakit ang ulo ko, wala ng sakit. Di ba? Okay? Amen. Wala ng rayuma, wala ng pananakit ng likod. Okay? Praise God. Amen. Praise God. Hindi mo ba? So napakahalaga. And then, share your hope. Then, bring them to worship. Okay? Sabi ko kanina sa binasa po natin, di ba? Fish for people, di ba? Mangisda po tayo ng tao. Eh kung nangingisda ka sa dagat, okay, ano yun? Itatapon mo lang uli sa dagat? Siyempre, kinakailangan mayroon kang aquarium na paglagyan. And that is the church. Na kung saan siya ay dito ay maalagaan. Okay? Na kung saan siya dito ay mapapakain. Okay? Kaya po napakahalaga that we should share our hope, live it. Ikapamuhay po natin. Share our hope by learning it. Aralin po natin. And then share your hope, then bring them to worship with you. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya bakit po? Kasi po pag ang worship po, it gives us joy. Di ba? Kung paano kayo nagkaroon po ng kaligayahan, nung kayo po yung natutong mag-worship, ganun din po yung kaligayahan na mararamdaman po nila. And then worship can change their life and their situation. Okay? Alam niyo po, marami po sa atin dito. Ako pastor po ako. I'm already pastoring, pero we went into life crisis. Nagkaroon po kami ng crisis relationally and even financially. Pero, sabi nila, tuloy-tuloy ka lang. Diba? Kaya sabi mo sa tuloy-tuloy ka lang. Malalagpasan mo rin yan. Okay? And then, let's continue to worship. Si Apostle, naalala ko lang po, si Apostle, yung kanya pong anak na si Esther, I don't know, kung kilala niyo po yung anak po niya si Esther, nabulag. Pero hindi po siya nag-focus doon sa pagkabulag. Daddy, hindi ako makakita. Hindi po siya nag-focus doon sa pagkabulag. Sabi niya, anak, kahit umiiyak siya, punta po siya sa church, siya po ay nag-worship. And then, by the miracle of the Lord, makakita ulit. Amen. Marami pong milagrong nagagawa pagka ikaw ay natutong magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Okay? And then, through worship, pagka sila po ay natutong sumamba, manampalataya sa Panginoon, they can experience the goodness of God. They can experience His acceptance. Alam niyo po, marami po mga tao, they are disturbed. Yung kanila pong behavior ay hindi po maayos. Bakit? Because of rejection. They were rejected when they are small. They are rejected in the school. They are rejected by their parents. They are rejected by friends. They are rejected by people. Sabihin ninyo, doon sa church, accepted ka doon. Tatanggapin ka doon. Amen? And then through worship, they can experience His grace, His mercy, and His amazing love. Amen. Meron po ba tayong natutunan ngayon? Sige po, tayo po lahat tayo tumayo. Let's worship the Lord. Hallelujah. 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 Awitin natin ang Kanya pong kabutihan. Let's sing the goodness of God. Let's sing His acceptance. Let's sing about His grace, His mercy, and His amazing love.